Magandang buhay! Kamusta na kayo? Dumako na tayo sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Kung handa na, kunin na ang inyong module, notebook at ballpen. Pero syempre, bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay dumako muna tayo sa isang panalangin. Ama namin, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan sa mga sandaling ito. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa bawat isa sa amin, lalo na po sa kasalukuyang pandemyang dumating sa mga bansa sa buong daigdig. Humihingi po kami ng iyong kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patnubayan mo po kami sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa. Ikaw nawa po ang maitaas at mabigyan ng kapurihan. Bigyan niyo po ng karunungan ang bawat mag-aaral, lalo na po sa pag-unawa sa kanilang mga aralin. Lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Hesus. Amen. Para sa ating aralin ngayon, narito ang ating mga layunin. Una, nasusuri ang konsepto, dahilan at epekto ng inflasyon. Pangalawa, nakapagsasagawa ng komputasyon gamit ang mga paraan sa pagsukat ng inflasyon. Batay sa ating mga binigay na layunin, ano kaya ang pinakapaksa natin ngayon? Tama! Inflasyon. Pero, ano kaya ang inflasyon? Bago mo ito sagutin, meron muna akong ipapakitang larawan. Pagmasdang mabuti ang larawan. May napansin ka bang pagbabago? Bakit kaya mas kaunti ngayon ang nabili ni nanay kumpara noong 1999? Paano kaya ito makakaapekto sa iyo at sa iyong pamilya at sa buong bansa? Kung susuriing mabuti, ang 1,000 pesos noong 1999 ay 1,000 pesos pa din naman ngayong 2021 at 1,000 pesos pa din siya hanggang sa mga susunod na panahon. Ang nagbago sa ating pera ay ang kanyang kakayahang makabili. Ito ay dahil sa inflasyon. Ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto sa pamilihan. Upang patuloy na mabuksan ang iyong kaisipan para sa ating paksa, narito ang gawaing pagkatuto. Iayos ang mga salita upang makabuo ng pangungusap o kaisipan. Tama, ang pagtaas ng supply ng salapi. Mahusay, karagdagang gastos sa mga hilaw na materyales. Tama, ang paglaki ng paggastos ng mga sektor ng ekonomiya. Ang mga nabuong kaisipan ay may kinalaman sa mga dahilan ng inflasyon. Halina at patuloy nating palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa dahilan, epekto, at paraan ng pagsukat ng inflasyon. Mayroong dahilan ng inflasyon. Kung bakit nagaganap ang inflasyon ay dahil sa demand pull at
cost push. Ang demand pull inflation ay nagaganap kapag nagkaroon ng paglaki o pagtaas sa paggastos ng mga sektor ng ekonomiya, ngunit hindi nasabayan ng pagtaas ng produksyon. Dahil dito ay mas mataas ang demand kaysa supply at ang magiging dahilan ng pagkakaroon ng shortage sa pamilihan at siyang hihila sa presyo upang tumaas. Ayon sa mga eksperto, ang demand pull inflation ay nagaganap kapag labis ang salaping umiikot sa ekonomiya. Dahil sobra ang salapi, ang mga mamimili ay magkakaroon ng pagkakataon na bumili ng maraming produkto na siyang tumutulak sa presyo pataas. Pangalawa, ang cost push inflation ay nagaganap kapag nagkaroon ng pagtaas ng gastusin sa produksyon na siyang tutulak sa presyo pataas. Ang karagdagang gastos sa mga hilaw na materyales at sahod ng mga manggagawa ay magpapataas sa kabuuang presyo ng mga produkto at hindi na naisin ng mga producers na pasanin ang bigat ng mga pagbabago sa presyo ng produksyon. Upang masukat ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kapangyarihan ng pera na makabili, ay kailangan muna natin ang mga datos mula sa isang price index. Ang price index ay isang mekanismo upang masukat ang laki ng pagbabago sa presyo ng mga bilihin. Maraming mga uri ng price index. Ngunit ang karaniwang ginagamit ay ang Consumer Price Index. Ang Consumer Price Index ay sumusukat sa pagbabago ng mga presyo ng mga produkto at serbisyong ginagamit ng mga consumers. Ang pangunahing batayan sa pag-compute ng CPI ay ang presyo sa dami ng produktong kinokonsumo ng bawat pamilya sa loob ng isang buwan na nakalista sa tinatawag nating market basket. Makikita sa listahan ang mga karaniwang binibili na mga produkto ng mga consumers, ang dami na kanilang binibili sa loob ng isang buwan, at ang presyo ng bawat produkto sa isang takdang panahon. Upang makuha ang Consumer Price Index o CPI ng taong 2018 at 2019, ay una muna natin kunin ang weighted price, na ang formula ay quantity times price. Unahin natin ang taong 2018. Quantity times price, 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 quantity times price. Sunod ang 2019. Quantity times price, 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 quantity times price. I-add ang lahat ng total weighted price upang makuha ang total weighted price ng 2018 at 2019.
Ngayong nakuha na natin ang total weighted price para sa taong 2018 at 2019, ay maaari na nating makuha ang CPI o Consumer Price Index. Ang formula para sa Consumer Price Index ay CPI equals total weighted price ng kasalukuyang taon over total weighted price ng basihang taon times 100. Ang kasalukuyang taon ay kumakatawan sa taon na ating sinusukat. Ang basihang taon ang nagsilbing point of comparison. Para sa gawaing ito, ang gagamitin nating basihang taon ay ang 2018. Kaya, pag sinukat natin ang CPI ng 2018, ito ay may perpektong value na 100. Sunod nating kunin ay ang CPI ng taong 2019. Ipalit ang value ng total weighted price ng kasalukuyang taon at total weighted price ng basihang taon. Ngayon na nakuha na natin ang value ng Consumer Price Index, ay maaari na nating masukat ang antas ng inflasyon o inflation rate. Ang formula para sa inflation rate ay inflation rate equals Consumer Price Index ng kasalukuyang taon minus CPI ng nakaraang taon over CPI ng nakaraang taon times 100. Dahil wala tayong datos para sa taong 2017, ay hindi natin maaaring masukat ang inflation rate para sa taong 2018. Sukatin natin ang inflation rate para sa taong 2019. Ipalit ang value ng CPI ng kasalukuyang taon at CPI ng nakaraang taon. Ang inflation rate para sa taong 2019 ay 7.84. Maaari na rin nating masukat ang kapangyarihang makabili o purchasing power mula sa datos ng CPI. Ang formula para sa purchasing power of peso ay 100 over CPI ng kasalukuyang taon. Kapag sinukat natin ang purchasing power ng taong 2018 na ginamit din natin bilang basehang taon, ito ay may purchasing power na 1. Ibig sabihin nito ay may kapangyarihan na katumbas ng piso. Kapag sinukat natin ang pangunahin o purchasing power ng taong 2019, ang katumbas na lamang ay 0.93 centavos. Nangangahulugang ito na kapag nagkakaroon ng pagtaas ng presyo, ay bumababa ang bilang ng produkto na kaya mong bilhin o kayang bilhin ng isang mamimili. O ngayon, nakuha ba ninyo kung paano sukatin ang total weighted price, ang Consumer Price Index, ang inflation rate, at purchasing power? Ngayon, ikaw naman ang mag-compute para sa taong 2020 at 2021. I-compute ang taong 2020 at 2021 sa loob ng 5 minuto. Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot para sa ating total weighted price sa taong 2020 na ang kabuang total ay 8,351 at para sa 2021 naman ay 8,511. So, tingnan. Tama ba ang inyong mga sagot? Tingnan mabuti.
Mahusay. Ngayon, para sa gawain sa pagkatuto number 3, narito ang panuto. Isulat ang DI kung ito ay dahilan ng impresyon at EI naman kung ito ay epekto nito. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, para sa mga tamang sagot, number 1, DI. Number 2, DI. Number 3, EI. 4, EI. 5, DI. Sino sa inyo ang nakakuha ng perpektong score? Very good! Ngayon, para sa ating kasunduan, ipahayag ang saloobin tungkol sa pagharap at pagtugon sa mga epekto ng impresyon sa pamamagitan ng pagsulat ng sanaysay. Paano? Hanggang dito na lang muna. Magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin. Paalam!